At yun naman barangay hall ay nai-request ko rin kay Congressman Amben. Pero ang dapat daw mauuna ay yung lupa. Lupa muna. So, yun na po ang aking pangarap talaga na makamtan ng aming pamunuan nung magkaroon tayo ng permanenteng barangay hall. Pangalawa, yung po tinatawag nating transparency. Malalim pong ibig sabihin ng transparency. Pero kalimitan diyan ay may kinalaman sa mga gawain na dapat alam ng bawat membro ng sanggunian. Actually, hindi po ako nagdidesisyon bilang chairman nang hindi ko sinasangguni sa aking sanggunian. Alam nila yan. Ultimo, financial, alam ko ng aking mga sanggunian yan. Anumang mga deal, anumang mga transaksyon na pumapasok sa ating barangay, alam ng mga yan. Kasi nga, iiwasan natin na magkaroon ng kahit konting pagdududa. Alam naman natin na financial din naman ang pinagmumula ng mga ganyang bagay. Isa po din yan sa gusto ko mapanatili namin sa aming pamumuno dito sa barangay. Doon po naman sa ating mga kabarangay, ang marirequest ko lang, yung maging cooperative po sana kayo sa mga kahilingan at saka alituntunin ng barangay. Tulad po ng ating mga basura, kanina nagsalita na yung ate Solid Way, sina ate Ruby. Napapansin nyo yung mga basura, malaki pala ang penalty niya, pero actually hindi kami nag-i-implement ng penalty. So, sa pakisamahan na lang, sipagan natin na may dispose natin ng maayos ang ating mga basura. Lalo na yung mga kanal natin, yan kasi palilinis po din yan. Sana naman, huwag na magtapo ng kahit anong basura sa kanal. Tungkol naman doon sa CR, nangako naman ako kay Ma'am Susan Sugitan, Vergara pala. Actually, may ongoing akong project. Hindi naman project ng barangay yun kasi sa amin din sariling pagsisikap na sanggunian yun. Hindi yun sa budget ng barangay nang galing. Paayos namin ng CR. Magtatayo kami ng CR nila doon. Para lahat sila ay makapamuhay ng maayos at malinis. Ang request ko lang, huwag magtatapon sa kanal. Yun lang ang request talaga. Kasi pagka nalinis na namin yan, at nagkaroon na naman ng basura yan, ay baka makabigalig na kami. So, doon naman sa mga senior, open po ang barangay namin, lalo na kung may kinalaman po sa medisina. Basta po hanapin lang po natin si Konsehala Rubik sa Administrado. Huwag naman po kayong magtatampo kung minsan wala po siya diyan. Marami pong trabaho ang ating konsehala. Lahat po yung mga yan. Bagamat may committee ang mga yan, tao din yung mga yan. Minsan namamahinga din yan. Ay kung matsyempohan nyo, wala yung tao. Huwag po yung magdadamdam. Bumalik lang kayo o mag-utos lang kayo. Kayo naman may mga apo po, kung sino mang utosan nyo, pwede yun. As long na nakalistas mo lahat dyan sa aming logbook, kung sino-sino po yan. Kami po, experimental pa lang po yung pamamahagi namin ng tuloy-tuloy. Kasi nga, maliit lang po ang alokasyon ng gamot, 40 lang sa isang taon. Kaya pala yung ibang barangay, pag nakapamigay na ng isang beses, hindi na kayo makakaulit. Kami hindi. Hanggang much as possible, ay makaulit kayo. Yung bagang for this year, ay makabalik kayo na makabalik at makahingi kayo ng gamot sa aming barangay. Yan ang isang task namin na sana maisagawa namin yan. Hanggang matapos ang aming terminal. Siguro pati na rin yung papalit. Sana ganun na rin ang patakaran. Para naman ang ating mga senior at saka yung mga may comorbidities. Yung na senior, yung comorbidities, yung may mga maintenance, ay maka-actual din. Pero sana naman, yung naman may mga kakayahan, yung mga kayang bumili, ipaubayan niyo dito sa walang kakayahan. Tama po ba?
dito naman ang barangay natin, alam natin kung sino-sino yung mga... Kaya, yun po ang may hiling sa inyo at nagpapasalamat nyo. Pasensya nyo rin po kami na kung may kakulangan po kami sa inyo. Actually, kami po lagi nagtutulong. Kung ano pa yung pwede namin may tulong sa inyo. Lahat po yung mga yan, nagastos yan ang kanilang bulsa. Kumbaga sa kagustuhan din nila na talagang mapokus na lang ang pagtulong sa inyo. Tututusin, ang atira natin na 2.7 million ay maliit. Kung yan ay pamamahagi ng tama sa ating maliit yung kulang. Pero may kanya-kanyang pamamaraan tayo tulad sa gamot, ginagawa natin ang parang nahingi tayo sa mga supplier, sa kapakilala ko mga butika, baka kung meron na kayo dyan mga hindi naman expire, yung mga 3 buwan, yan may grace period yan, ipapakinabangan, pumayag naman sila. Pumayag sila na ibigay na sa akin, i-donate na sa. Marami tayong donation na yan na kaya ang dami nating stock. Barangay 6A. At magpapasalamat na rin tayo dito sa pamilya ni Lim, sina Apol. Yung mga yan ay nagbigay ng libreng desk dito sa ating mga tanod. Malaking bagay po yun. Kaya palakpakan po natin. So, ngayon tayo ay mag-open forum. Ito po. Okay, pagkatapos po nun, kayo naman po ang aming pakikinggan kung ano po yung mga kahilingan nyo at sa abot ng aming makakaya, sasagutin po namin. May nalimutan lang po pala ako, una po, sabihin ko lang din po pala na ang Sangguniang Kabataan po natin ay pangalawa po sa mga naaprobahan na ang budget sa Sangguniang Panlungsod po, ibig sabihin po nun na ang Sangguniang Kabataan po natin ay legal na o malaya na pong makapagsagawa ng kahit anong projects dahil kung sa kaalaman nyo lang po, hindi po tayo pwede magsagawa ng projects hanggat hindi pa po na-aprobahan ng Sangguniang Panlungsod ang ating pong budget plan. Yun, tapos yung sasagawa po natin na Youth Profile na Youth Week sa August na para po sa Linggo ng Kabataan. Nais ko lang din pong sabihin. Kasama po yun sa mga plano. Tapos sa kaalaman lang din po ng lahat na nabanggit nga po ni Kap kanina, ang 10% po ng budget ng barangay ay sa Sangguniang Kabataan na nagkakahalaga po ito ng 270,713 pesos and 33 centavos. Yung 270,000 po na yun, ang 25% po nun ay para sa mga honoraria o mga pasahod o yung budget po ng mga konsihal ng SK. Then yung matitira naman po na 203,000 menos po yung 25%, ayun lang po ang ating magagamit sa project. Isipin po natin, ayun po ay sa loob ng 1 taon. Kaya sana po ay magtulungan po tayo para hindi lang man po doon sa budget na yun, makagawa pa po tayo ng mas maraming proyekto para po dito sa barangay, para po sa Sangguniang Kabataan po. Yun, nais ko lang din pong tawagin yung mga SK Councilor ka, pwede po tayo magpunta sa unahan. Si First Councilor po, si Alexis Ornedo. Palakpakan po natin. Ito po ang aking First Councilor. Tapos po ang second po, si Christine Salvador. Ang akin naman po ikatlong konsihal na si Clim Eyon. Yun, ang pinaka makisig na konsihal ng SK. Ang pang-apat po, si Harley Gonzales. Pang-5 si May. Ang pang-6 po natin si Tristan. At pang-7 po ay si Adam Vergara. Ang treasurer ko po, ang anak po ni Epe, si Mary Jane Marcaida po. At ang sekretary ko po, nandiyan po kasi si Lele Lorenzo po. Nagpapasalamat lang po ako sa kanila, sana pagka-supportive po nila sa mga proyektong ginagawa po ng Sangguniang Kabataan.